So what's up mga kasulti, panibagong bonsai naman tong ipapakita ko sa inyo. So hindi siya natin na-survive guys dahil ito kasi nung napulot natin to is talagang tuyo na siya. So wala na tayong magawa sa kanya guys. So ang nakita ko sa kanya ngayon, dahil maganda yung kanyang gagawin nating gin. So gin na lang ang papakinabangan ko sa kanya guys. So ito is tataniman ko siya ng baliti. So may nakita tayo guys na baliti doon sa gilid na nabubuhay siya doon sa pader guys. So kinuha ko. So ito ngayon yung ilalagay natin dito guys, ipapalit. So pakakapitin natin ngayon itong mga ano niya dito, mga ugat. So yan, dahil hindi naman siya gaanong mahirap ayusin, pero kailangan ganyan yung pagkakaayos na guys. So tara, samahan niyo ako. So ito lang ang kailangan dyan. So lalagay tayo ng lupa. Dahil hindi siya ito guys, hindi siya masilan, kahit saan siya kumakapit o nabubuhay siya sa bato. So ito ngayon ay dito natin siya ilalagay guys. Yan, papasandan natin yung siya dyan. Tapos itong kanyang ugat palusot natin dito. Yan, para makakapit siya. Damit or hila. So para hindi siya gumalaw, para hindi ma-disturb yung kanyang ugat ng pagsibog.
Kailangan tila guys para kahit mabasa siya, babad siya sa tubig, ma-preserve siya. Tapos tatalian natin siya ng yung hindi kinakalawang guys, o yung white na ginagamit natin sa bonsai. Ito guys, yung tali, pansamantala lang to. Pag tumubo na siya, so tatanggalin na rin natin siya. Ito yung mga ugat niya guys, kung saan kakapit yan dyan, kung saan kakapit. So lalagyan natin ng lupa ito para yung kanyang ugat dito siya, mas tumubo, mas mabilis yung kanyang recovery. So ito guys yung ating lupa. So kailangan natin na din siya dito. Guys, kumapit siya doon sa chin na pinagkapitan natin sa kanya. Yung hindi natin na-survive na halaman, so yun ang gagawin natin sa kanya. So napakinabangan pa rin natin siya guys. Then ang nagandahan ko sa kanya dito, yung na-survive natin, yung kanyang puno. So pang mumi talaga siya. So ito ngayon, antayin lang natin siyang mabuhay guys. Iwa-wild natin at mamimili tayo ng sanga. Yan. At para pag makakita tayo ng magandang bato, so babato natin siya guys. Lagyan natin siya sa bato. Kasi itong puno na to guys, itong baliting to, ito talaga yung dapat na nilalagay sa bato. Siya talaga yung panlagay sa bato. Kaya tinanggal natin siya doon sa kanyang piliting
kalagayan nito kasi nasa pader siya guys. So kapag renovate tong bahay na to, pag inayos to, so malamang papatayin siya. Kaya sagip buhay tayo sa kanya. Ayan. So ganun lang yun guys. Kailangan natin ganyan na ng lupa para pag kumapit na siya mga 2 months, 3 months, kapit na yan at malaman natin na buhay na siya. So saka natin tatanggalin yan. Itong nakausin nito guys, isa nga ito nung pinagkapitan natin dito sa kanya. So gagawin na rin natin siyang gym dahil sana mabuhay siya, no? Kasi yung meron pa namang built-in down, mas maganda kung mabubuhay siya. Kasi ito naman kasi pwede natin tanggalin o ilipat ulit. So dahil nag-alala na ako sa kanya dahil yung pinutol natin sa kanya guys is wala na talaga, tuyo na. So kaya naisipan ko na lang na ganun guys. So ayan, sana may natutunan kayong technique, no, sa pagbubonsai. So yung mga ganitong klase at size ng bonsai guys, ito yung tinatawag na muni. So papalitin pa natin yan kapag naka-recover siya at lumago na yung kanyang masanga. So mamimili tayo dyan guys, either dito o dito sa kabilang sanga na yan. So bahala na siya kung saan yung pwede niya ibigay sa atin, pero mas maganda kung dito sa baba, no, yung kanya ibibigay na sanga. Nang sa ganon makakapili tayo ng design para sa kanya. So ito gagawin natin tong pansamantala muna na pakapit dito sa halaman na sinurvive natin. So hanggang doon na lang guys, at siyempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na ina-upload natin tungkol dito sa ating bonsai. Okay, so ito po si Kasurti, Bonsai Vlog. Ayan. At lagi ko nagsasabi, lahat mo saan tayo gumawa ng kabutihan sa ating kapwa nang tayo po ay pagpalain at swertihin sa buhay. Kako.